Mukhang malusog at mataba ang asong ito. Tiyak na magkakahalaga ito ng malaki. Kung hindi mo ibibigay, gagamitin ko na ang lakas ko. Ganito na lang. Ito ang 2 kabuteng gamot na kinain ko kaninang umaga. Magkakahalaga ito ng malaking pera. Ituring ninyo na lang itong pambayad sa buhay ng aso. Pwede ba? Lingzai. Ang ganda ng lingzing ito. Kukunin ko na ito. Tungkol naman sa asong ito. Pare, pakiusap, kahabagan mo. Hayaan mo na siya. CJ, dahil mukhang matino ka naman, sa pag-ugali, kapag kinatay ko na ito para ibenta ang karne, iiwanan ko ng magandang balat. Pare, hindi ordinaryong aso ito, kaya nitong magbago ng anyo. Kumakain pa ito ng tao. Matandang loko. Akala mo madadala mo kami. Ang naririnig ko lang, tao ang kumakain ng aso. Hindi pa ako nakakarinig ng asong kumakain ng tao. Sabi mo kumakain ng tao ang asong ito. Bakit hindi ka nito kinain? Baka kasi matigas, at tuyot na ang laman mo. Hahaha. Totoo ang sinasabi ko. Kanina sa bundok, kumain ito ng isang tigre. Nakakatakot ang eksena. Kung kumain ng tigre ang aso mo. Isang fan ba itong aso mo? Isang fan, kumain ng 3 tigre. 3 fan, lumubog ng aircraft carrier. Natatakot ako. Bunso, natatakot ka ba? Natatakot na takot ako. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo. Ikaw namang matanda. Nabobo ka ba sa kakapanood ng Kung kaya ng asong yan na kumain ng tao, tataayo ako ng patiwaro at kakain ng tae. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Huwag ninyong guluhin siya. Magsisisi kayo. Pigilan mo yan. Ibigay mo na ang aso. Ikaw na aso. May lakas ng loob kang tahulin ako. Bububugin kita. Huwag mong saktan ng aso ko. Matanda. Bitawan mo. Huwag ninyong galawin ang aso ko. Asong gala. Matapang ka pa rin. Titignan ko, hanggang kailan ka magiging mayabang. Wang-wang. Simulan na. CJ. Ngayong gabi, iluluto kita at kakainin ang karne ng aso. Medyo madulas pa rin. Kuryentihin kita. Paano ka ngayon makakatakas? Kuya. Kinagat ako ng asong ito. Wala kang silbi. Maraming taon na akong humuhuli ng aso. Nakakagat pa rin ang aso. Hindi mahuli ng buhay. Hulihin ang patay. Huwag. Matanda, naghahanap ka ng kamatayan. Pagbibigyan kita. Matanda ka na. Hinahanap mo si San. Pagbibigyan kita. Huwag Kai. Tayong 2. Dito na tayo mamamatay. Boss, may problema. May pulis. Umalis na tayo. Huwag muna pansinin ang asong ito. Bilasan mo. Bilasan mo eh. Boss, hayaan mo na. Umalis na tayo. Alam ko kung saan ka nakatira. Hintayin mo, ang asong ito. Kukunin ko talaga ito. Bilisan mo, boss. Huwag Kai. Sige na. Sige na. Wala nang problema. Umalis na ang masasamang tao. Wala nang problema. Wala nang problema. Ang tagal ko nang kumukuha ng aso. Ngayon lang ako natalo dahil sa asong ito. Kung hindi lang dumating ang pulis, suntukin ko sana si San, ang matandang ito. Ang tigas ng asong ito. Kapag nahuli ko ito, babaliin ko ang mga paa nito. Babaliin ko ang mga ngipin nito. Marunong ka bang magmaneho? Boss, nasa harap. Nababaliw ka ba? May tigre, huminto ka pa. Di ka pa tumakbo. Boss, yung tigre, parang oo nga. Ang swerte natin ngayon. Ang ganda ng pagkakapreserba ng balat nito. Malamang malaki ang kikitain natin dito. Boss, yung matandang yun kanina, di ba sabi niya? Kinain ng aso niya ang isang tigre. Totoo kaya yun? Nababaliw ka ba? Naniniwala ka sa sinabi ng matandang yun? Kung talagang kaya ng aso yun, wala na yang kamay mo. Para makakain ng isang tigre, ng ganito kalinis, dito sa bundok, may iba pang mabangis na hayop. Kunin mo na ang balat ng tigre. Kapag bumalik yung hayop, di kakayanin ng sasakyan natin. Lalo akong nagagalit sa pag-isip. Mahigit 10 taon na ako sa trabahong ito. Ngayon lang ako kinain ng aso. Qiangzi, i-turn mo ang sasakyan. Pupunta tayo ngayong gabi, sa bahay ng matanda. Kukunin natin yung aso. Sige. Boss, parang di maganda to. Sa baryong yun, may nagpapatrulyang pulis.
Anong kinakatakot mo? Patrolya lang naman yun. Di naman sila nakatira sa bahay ng matanda. Kumakain sa palad ng magnanakaw to. Di isipin ng matandang yun. Nababalik tayo. Boss, mga aso sa mga kalapit baryo. Naubos na natin. Pag nakuha na natin yung aso, uwi na tayo. CJ. Balat ng tigre man to. Mainit din yan. Pagkatapos kunin yung aso, alis tayo kaagad. Ipaubayan na natin yung balat ng tigre. Wang Kai, kain na. Gutom na gutom ka na siguro. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, ang matandang buto ko na to, ay kinain na sana ng tigre. Masarap, di ba? Hindi ko akalain. Na totoo pala ang sinabi ng Diyos, na kayang lumamon ng langit at ng buwan. At nauunawaan mo pa ang ugali ng tao, nakikilala ang mabuti at masama, mabuting aso. Dagdagan ko ng 2 tanikala, delikado kung makasakit ka ng tao. Kain ka muna. Halika. Tatalian kita ng 2 tanikala. Mas kampante na ako ngayon. Matulog ka na. Sumisipo, CJ. Kuya, ito na ang bahay na ito. Magaling ang ginawa. Kakagatin mo ako. Lalason kita. Daiko, ang lason mo. Pagkatapos patayin ng aso ng lason, walang mangyayari sa tao kung kinain ito. Huwag kang mag-alala. Iyon ay concentrated na lason. Walang mangyayari sa tao kung kinain. Kapag kinain ng aso, agad na mamamatay. Ang asong iyon, wala nang tunog. Sanzo, buksan ang kandado. Kuya, nasa harap ang aso. At ang mandala mo ng langit. Bah, sa paningin ko, ay parang karne sa ibabaw ng sangkalan. Simulan na. Bakit hindi patay ang asong ito? Kuya, tulungan mo ako. Daiko, tutulungan kita. Bitawan mo. Hindi kinain ang karne. Iniisip tayo nito. Naging matalino na ito. Ang talino nito, kahit na matalino, aso pa rin ito. Makakaiwas pa sa barit ko. Wang Kai. Huwag mong patayin ang Wang Kai ko. Matandang walang kwenta. Gustong mamatay. Matandang walang kwenta. Paulit-ulit mong sinisira ang plano ko. Ngayon, papatayin kita. Ang galing mong aso, talagang nagtatanggol sa amo mo. Tumahimik ka. Bababarilin ko siya. Ikaw na asong ito, para kang tao ang katalinuhan. Batang lalaki, patawarin mo na si Wang Kai. Kaya niyang talunin ng tigre. Kakainin niya kayo. Ngayon, medyo naniniwala na ako sa sinabi mo. Pero, hindi pa ako nakakatikim ng karne ng asong kumakain ng tao at tigre. Ngayong araw, titikman ko talaga yan. 3. Gawin mo na. Kuya, hindi ko kaya. Walang silbi, ako na. Huwag. Huwag ninyong saktan ng aso ko. Huwag, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag. Huwag ninyong saktan ng Wang Kai ko. Wang Kai. Wang Kai. Wang Kai ko. Asong gala. Hindi ka ba nagtatanggol sa amo mo? Halika, kagatin mo ako. Hahaha, tumahol ka. Gaano ka man kalakas, asong-aso ka lang. Parang hindi kayo kumain ah. Bigyan niyo ng matinding leksyon ang asong ito. Wang Kai. Pakiusap. Huwag ninyo na siyang bugbugin. Kung ipagpapatuloy ninyo, mamamatay na talaga siya. Tumahimik ka, matandang gago. Ngayon, tumino ka na. Aso lang talaga yan. Nakikipag-away pa sa tao. 3. Ang tigas ng kagat ng asong ito. Tulungan mo ako. Pupunta na ako, kuya. Asong gala. Bitiwan mo yan. Bitiwan. Asong gala, nangahas kang kagatin ako. Kung hindi kita papatayin ngayon, gagawin kong apelyido ko ang pangalan mo. Wang Kai.
Sumunod ka sa akin. Pasensya na sa'yo. Anong melodramang bonding ng tao at aso ang pinagpe-play mo sa akin? Talagang ang itinuturing mo, ang asong ito bilang sarili mong anak. CJ, ngayong araw, gagawin kong hapot na aso ang anak mo. Pagkatapos, pagkakasyahin din kita, kalasin ang kadena. CJ, boss. Huwag mong kalasin ang kadena. Ang kaidang ito ay ibinigay ni General Langit. Kapag kinainis mo, magbabago siya ng anyo. Kakainin kayo. Matanda, niloloko mo ba ako? Kung kaya niyang magbago ng anyo at kumain ng tao, magpapakain ako sa kanya ng malinis. Boss, parang nakakakilabot dito. At itong langit. Bakit biglang nagbago? Kuya, may nakita tayo. Parang ginto ang ginawa nitong kadena. Kaya pala itong matandang ito, ayaw ibigay yung aso. Ayaw palang pakawalan. Itong gintong kadena, mabuti na lang, hindi nabuksan ang kadena. Ang swerte talaga nating magkakasama, di ba? Nakakuha tayo ng balat ng tigre. Nakahuli pa ng gintong kadena, at ngayon malusog na aso pa. Mga kapatid, pwede bang huwag ninyong kunin si Wangkai? Siya. Ano ka ba? Paulit-ulit ka na, nagmamando ka pa. Sawa na ako sa'yo. Kung hindi kita paparusahan, hindi mo malalaman ang lakas namin. Kung kayo mismo ang naghahanap ng gulo, wala na akong sasabihin pa. Sana hindi kayo magsisi bago mamatay. Manghula ka pa, wawasakin ko ang kanang binti mo. Sandali, Ano, magmamakaawa ka. Huli na. may isa akong hiling. Simula nang maliit pa si Wangkai, gusto na niyang suot itong gintong kadena. Nakikiusap ako. Pwedeng hayaan muna siyang magsuot nito? Mabuti naman at naintindihan mo, dahil maganda ang swerte namin. Ngayong araw, iiwanan namin ang buhay mo. Pangalawa, pangatlo, ilagay niyo ang aso sa sako. Alis na tayo. CJ, Kapag nabuksan ang kadena, ang sakit, ang daming kagat sa akin itong aso. Boss, pag uwi natin ngayon, ilinagan na natin ito. Walang problema. Pagbalik ko, papakuluan na ni Mrs. ang tubig. boss, pare, sa palagay ko, kakaiba. Itong aso. So, ano nung pinagsasabi mo? Na-brainwash ka ba ng matandang yon? Tama, itong aso, hindi ba natin, napasunod ng maayos? Yung karaniwang aso, isang kuryente lang, di na gumagalaw. Ilang beses na itong kinuryente, napalo pa ng bakal sa ulo. Ginamit ko na ang lahat ng lakas ko, pero wala pa ring galos. Malinaw na kakaiba. Ito. Boss, pare. Makinig kayo sa payo. Siguradong may pakinabang. Sapat na ang nakuha natin. Bakit hindi na lang natin pakawalan yung aso? Hindi pwede, 3 beses akong kinagat ng asong ito. Dapat kong balatan, at kainin ang laman nito ngayon. So, sa trabaho natin, wala tayong kinakatakutan. Paano natin isusuka ang hawak na nating kalakal? Sige, boss. Baka nag-aalala lang ako ng sobra. CJ, ngayon, marami tayong bagong kalakal. Malaki ang kikitain. Kumain tayo ng masarap ngayon, para makabawi si Per. Magpahinga muna tayo ng ilang araw, tapos lipat tayo ng lugar, para magtrabaho ulit. Uwi na. Mahal, tatay, lumabas ka at magbuhat ng mga paninda. Anak, may mga produktong gubat pa pala ngayon. 8. Swerte natin ngayon. Sa pag-uwi, si kuya, ang nagdala sa amin, ay nakapulot ng balat ng tigre. Tingnan mo ang kamay ko. Pati ang paa ko. Lahat iyon. Noong hinahabol namin ang tigre, ay kinain kami. Tigre, ang lalakas ng loob ninyo. Hanggang tigre ay kinaya ninyo? Tama na, fair, huwag ka nang magyabang. Swerte lang ngayon, nakakuha tayo ng balat ng tigre. Sa sako, may gintong kadena pa. Mahal, sa susunod na mga araw, paggagawa kita ng magandang alahas. Gintong kadena? Ilang gramo? Mamaya na tingnan. Bilisan mo, magpakulo ka ng tubig at magluto. Kami, ay gutom na. CJ, Tay, maghasa ka ng kutsilyo, katayin ng aso. Ngayon, kakain tayo ng masarap. Magdiriwang tayo ng maayos. Anak, hindi mo ba inilagay ang baril mo? Saan galing ang tigre na ito? Tay, huwag muna natin isipin yon. Balang araw, gagawa ako para sa'yo, ng sapin na gawa sa balat ng tigre, para maging hari ka ng bundok. Nga, tito. Bilisan mo nang maghasa. Kaming 3, ay ilang araw nang hindi kumakain. Gutom na kami.
Anak, sabi mo. San galing ang asong ito? Galing sa bahay ng isang matandang lalaki. Bakit? Tito, may problema ba? Malakas ang asong ito. Siguradong masarap ang karne nito. Sabi ng matandang nag-aalaga ng aso, kaya nitong kainin ng tigre. At maging ang tao. Ganun pala. Hindi pwede ang asong ito, at hindi rin pwedeng tanggalin ang kadena nito. Bakit naman? Ang sinabi ng matandang yon, totoo pala. Tito, huwag mo kaming lokohin. Ako at ang lolo mo, buong buhay namin ginawa, ang mga ilegal na negosyo. Ang lolo mo mismo, ay kinain ng isang aso, na tinanggalan ng gintong kadena. Ano? Kuya, baka pwede nating, ibalik na lang ang aso? Impossible. Mahirap na nga naming nakuha ang kalakal na ito. Ibabalik pa namin? Ganun na nga ang sabi ni Tito. Hindi na pwedeng ibalik ang asong ito ngayon. Sa barangay, halos lahat siguro ay mga pulis. Anong ibabalik? Ang laki ng gintong kadena na ito. Ilang alahas kaya ang magagawa? Hindi maubos sa ilang henerasyon. Umalis ka dyan. Hindi pwedeng tanggalin ang kadena. Isang asong malapit ng mamatay lang ito. Hindi ko maintindihan kung ano nang kinakatakot mo. Babae ka lang. Anong alam mo? Noon, ang tatay ko, ayaw makinig sa payo ng iba. Pinakawalan ng asong nakakadena, at kinain siya. Oo nga, ate, mas mabuting maniwala na lang. Kaysa hindi. Tito. Kuya, bakit kayo napakatatakutin? Tingnan mo ang kamay ko. Hinagat ako nitong aso. Masakit lang ng kaunti, pero wala namang nangyari. Hindi ba't sabi mo, nung hamuli kayo ng tigre, kinagat ka ng tigre? Ako. Nagmamayabang lang ako noon. Gago ka, nilinlang mo pa ang tiyuhin mo. Sabi nung matanda, yung tigre, kinain ng aso. Nang dumating kami, balat na lang ng tigre ang natira. Wala nang ang buto. Mahal, tingnan mo si tatay. 3 henerasyon na ng pamilya natin. Ang hanap buhay na ito, wala namang nangyaring masama. Ngayon, nakakuha tayo ng malaking huli. Tingnan mo si pangalawa, ganyan na ang kalagayan niya. Huwag kang makinig kay tatay. Tama, kuya. Ganyan na ang sinabi ni ate. Hindi naman pwedeng sayang lang ang pagod natin. Sige, lumaki na kayo, kaya nyo nang mag-isa, di ba? Ayaw nyo nang makinig sa akin, di ba? Napakasamang palad ko, nang mapunta ako sa pamilya nyo. Hindi man lang nakaranas ng magandang buhay. Ngayon, ang laking gintong kadena ito, ayaw pa akong bigyan ng alahas. Tama na. Kailangan nating makinig kay tatay. Pero itong aso, hindi rin pwedeng pakawalan. Anong gagawin mo? Huwag muna tanggalin ang kadena. Patayin muna natin. Anak, anong ginagawa mo? Anak ha, huwag mong patayin ang aso. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Tumayo ka muna, tatay. Para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ginagawa ko. Noong araw, ang lolo mo, ayaw makinig sa payo ng iba. Kaya siya kinain ng asong nakawala sa kanyang gintong tanikala. Ang kinain siya, anak ha. Huwag mong sundan ng yapak ng lolo mo, anak ko. Tatay. Kuya, ganito na lang kaya, ilagay muna natin tong aso sa kulungan. Lagyan natin ng maraming tanikala. Kapag hamu pa na ang gulo, ibalik na lang natin. Mga siraulo kayong lahat, gawin nyo na. Ang gusto nyo. Huwag kang mag-alala, tatay. So, gawin muna natin ang sinabi mo. Siguraduhin matibay ang pagkakatali. Sige, anak, dapat mong sundin ang sinasabi ko. Kapag hamu pa na ang gulo, kailangan mong ibalik yan. Tatay, susundin ko ang sinabi mo. Mahal, galit ka pa rin? Ang kakaiba ng pamilya nyo. Naniniwala sa kung ano-ano. Ang tagal na nating magkasama, wala ka man lang maibigay, na magandang alahas sa akin. Ngayong may gintong tanikala na tayo. Ibabalik pa. Sige na, sige na. Sa susunod na lang. Susunod, susunod. Palaging susunod na lang. Ano ng asong kumakain ng tigre? Asong kumakain ng tao. Ang 3 matandang iyon, mga siraulo talaga. Ganito kalaking gintong tanikala. Ibabalik pa. Kung hindi niyo ibibigay sa akin, ako na lang ang kukuha. Eight. Ako to. Nababaliw ka ba? Anong gagawin mo sa gabi? 8. Yung kuya ko, sinusunod lang ang utos ng tatay niyang tanga. Puro kalokohan ang ginagawa. Ayaw ko nang makipagtrabaho sa kanya. Pag nabanggit mo yan, naiinis din ako. Nasaan na yung malaking gintong kwintas na yon? 8.
Hindi mo naman siya gusto. Sumama ka na lang sa akin. Huwag ganoon. Hindi maganda yon. 8. Kung sasama ka sa akin, yung malaking gintong kwintas na yon, gagawin kong alahas para sa'yo. Hindi maganda yon. 8. Mamaya, tanggalin natin yung kwintas. Tapos, maglalagay tayo ng mga mamahaling bagay. Diretso na tayong tumakas. CJ, hayaan mong magutom. Ang buong pamilya nilang mga tanga. Itong babaeng to, madaldal sa araw. Madaming ihi sa gabi. Bilisan mo, baka magising sila. Bahala na. Diretso na nating tanggalin. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba't sinabi kong huwag galawin ang aso? Kuya, natatakot lang ako na baka may makaligtaang magkalas ng tali ng aso. Kaya naman, dumating ako para tingnan. Mahal, lumabas lang ako para tumae. Tapos, nakita kong nandito rin si second brother. Medyo natakot ako, kaya sumama ako sa kanya para tumingin. Pagkatapos tumingin, diretso na kayong matulog sa kwarto. Akala ko may nangyari sa'yo. Sige, kuya. Uwi na ako sa kwarto. CJ. Hinto. Kayong dalawa, ang lakas ng loob ninyong magtaksil sa akin. Nagkikita kayo ng palihim dito. Kuya, mali ako. Tignan mo sa likod mo. Simula pagkabata, itinuring kitang kapatid. Tapos nang babae ka sa asawa ko. Mahal, kasalanan ko ang lahat. Tingnan mo yung asong hinuli mo. Puta ka rin. Sa mga nakaraang taon, pinabayaan ba kita? Ano ito? Ito. Ano ito? Paumanhin. Ako ang dapat mamatay. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko kailanman naisip. Nakainin ang laman mo. Pakawalan mo ako. Anong nangyari? Anong nangyayari? Tatay. Tatay. Nagkakamali ba ang paningin ko? Ito ba yung asong ibinalik natin? Kung para sa iyo, para sa iyo. Ako, sabi ko na ibalik na lang natin ito. Anong kinakatakot mo? Kahit anong gawin mo, aso ka lang naman. Mga asong namatay sa kamay ko, di na mabilang. Natatakot ako sa'yo. Lausan. Sugurin mo. Boss. Ikaw na ang sumugod kung gusto mo. Ayoko namang mawalan ng buhay dahil dito. Banal na aso. Pakiusap, patawarin mo ako. Talagang hindi ko gustong kainin ang laman mo. Sila ang nag-utos sa akin. Ikaw, maghiganti ka. Hanapin mo sila. Sila ang may gawa nito. Gusto ko lang ng ilang pirasong gintong alahas. Wala na akong ibang gusto. Ang mabuti at masama ay may kapalit. Napakaraming aso ang pinatay ng pamilya namin. Dapat na talagang magbayad. Kung maaari, ako na lang ang mamatay para sa anak ko. Pakiusap, anak, anong gagawin mo? Tumigil ka. Hindi ako naniniwala. Nasa akin ang katotohanan. Hindi kita kayang talunin, asong ito. Anak, huwag kang bumaril, anak. Hindi yan hayop ng mundong ito, anak. Banal na aso, kung gusto mong kumain, kainin mo ang aming pinuno. Huwag mo akong kainin. Ako, hindi masarap ang laman ko. Pangalawa, wala kang silbi. Natatakot ka na ba sa aso? Boss, ikaw na lang ang pumunta. Ako, maghuhuli ng aso. Pinilit mo lang ako, noon. Mahilig talaga ako sa aso. Ang mga kasalanan ito. Pinilit lang niya akong gawin. Wala kang silbi. Hahaha. Kahit saan mang aso. Takot yan sa totoong baril. Tumayo na kayo. Natakot na yan sa akin. Nasaan na? Talaga bang natakot at umalis? Nananaginip ba ako? Bakit dito ako nagising? Takot din pala ito sa baril. Umalis na ba talaga ito?
Naku po, lumilipad pala to. Kuya, anong gagawin natin? Itong kadenang ito. Ayaw ko na nito. Patawarin mo na ako. Niloloko lang tayo nito. Tumahimik kayong lahat. Buti na lang mabilis tumakbo. Natalo lang ako sa pagbaril. Alam kong naiintindihan mo ang sinasabi ko. At alam kong takot ka sa hawak kong baril. Wala tayong dating away. Wala ring bagong gulo. Nagkakamali lang tayo. Kung nagkakamali lang pala tayo, edi wala na tayong dahilan para mag-away pa ng ganito. Ikaw, sa'yo ang daan mo. Ako, sa akin ang sa akin. Ano, ayos ba? Naniniwala akong kaya mong kumain ng tigre. Pero itong baril ko, kaya rin pumatay ng tigre. Kung ipipilit mo pa, huwag kang magalit kung gaganti ako. Hindi ako naniniwalang kaya mong tanggapin ang bala. Talaga bang takot siya sa hawak kong armas? Kuya, mukhang takot na siya. Kung talagang takot ka, tumakbo ka na lang. Kuya, nanglala ito sa atin. Nang lalait ka sa amin, bababarilin kita. Ano? Ang braso ko. Ang baril ko. Hindi. Ang braso ko. Mahal. Ang kamay mo. Anak, ayos ka lang ba? Kinagat niya ang braso ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Ano yun, kuya? Kuya, mauna na ako. Pangalawa, huwag mo akong iwan. Kuya, naputol na ang braso mo. Wala ka ng silbi. Dito ka na lang maghintay kay pangatlo. Ang gintong kwintas ko. Pangalawa, ikaw, huwag mo akong iwanan. Isama mo ako. Kuya, kasama ko. Mga hayop kayo. Takbo, umalis na tayo dito. Nasa labas siya. Nasa labas nga siya. Ano nang gagawin natin? Paano na tayo? Tayo. Wala na tayong magagawa kundi kainin niya. Ayoko pang mamatay. Hindi pa ako nakakasuot ng alahas na ginto. Ano pa nang ginagawa mo dyan sa basurang yan? Pumasok na tayo. Bilisan mo, pumasok na. Marami. Talaga bang wala na tayong magagawa? Wala na talaga? Anak, Tontian Kwan yun. Ang lakas niya. Hindi natin kaya. Labanan yun. Nasa labas pa rin yung aso. Isara mo ang pinto. Sige. Nasaan si kuya? Nasaan siya? Kuya. Baboy na aso ka. Magmamaneho ka para lang tumakbo mag-isa. Huwag mo kaming iwan. Kuya. Kuya, babae mo rin ako. Huwag mo akong iwan. Magpakabait na lang kayo at maging panangga ko. Ako ang may hawak ng buhay ko, hindi ang langit. Aalis na ako. Walang saysay. Wala sa atin ang makakatakas. Buti na lang matalino ako. Hindi na ako hahawak ng aso sa susunod. Salamat at mabilis akong tumakbo. Kung hindi, patay na sana ako. Salamat sa Diyos. Huwag na sana akong makasalubong ulit nito. Tatay, ang ibig mong sabihin ay, kahit magmaneho si Erlaw, hindi rin siya makakatakas. Oo. Isipin mo. Yung asong langit na yun, kahit buwan kayang kainin. Si Erlaw, isang sirang minibus lang ang minamaneho niya. Makakatakas kaya siya? Tito, marami kang alam. Mag-isip ka na ng paraan. Iligtas mo kami, Tito. Tatay, mag-isip ka na ng paraan. Bruha, anong karapatan mong tawaging tatay? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Dahil dinala mo mula sa labas. Ang hayop na to. Ito ba ang dahilan kung bakit nagkarelasyon kayo ni Erlaw? May pagkukulang ba ako sa'yo? Wala ka ring silbi. Nawala na nga ang kaliwang kamay ko. Paano na ako sa susunod? Kahit mamatay, hindi kita sasamahan. Ikaw, Sanlao. Kunin mo ang baril. Papatayin ko na tong bruhang to. Pokpok ka. Kuya, Legion Lian, huwag na kayong mag-away. Tito, marami kang alam na paraan. Mag-isip ka na, bilasan mo. Iligtas mo kami. Ayokong mamatay. Oo nga pala. Nasaan yung gintong kwintas? Kunin mo agad yung gintong kwintas. Isuot mo sa kanya. Kapag nasuot na ang gintong kwintas, makokontrol na natin siya. Yung kwintas,
Nasa labas yung kwintas. Kunin mo na, kukunin ko na. Sarahan mo na agad. Huli na. Diyos na aso. Tagapagbukas lang po ako ng kandado. Wala na akong ibang ginawang masama. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin ninyo ako. Huwag ninyo akong kainin. Patawarin ninyo ako. Diyos na aso, hindi ako ang may kasalanan. Siya ang may kasalanan. Siya ang naggapo sa iyo. Putang ina. Diyos na aso. Nakikiusap ako sa iyo. Ang anak ko ang unang nagkamali. Ako na ang magbabayad ng buhay para sa kanya. Pa. Kailangang magbayad ng buhay. Hayaan mong siyang magbayad ng buhay. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi namin bubuksan ang tanikala. Nagagawa mo pang sabihin yan sa akin. Kung hindi mo siya hinuli, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Diyos na aso. Wala na akong ibang ginawang masama. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyo akong kainin. Kung kailangan niyang kumain ng tao bago tumigil. Si Zhuang Qiang ang pinakamalapit. Pasensya na, Zhuang Chayang. Mapahamak ka. Anong gusto mong gawin? Putang babae ka. Naglakas loob kang aipakin ako sa aso. Huwag kang magalit kong. Gagantay ako sa'yo. Huwag. Huwag, saklolo. Anong hinihintay mo? Habang kinakain ka ng aso, takbo na. Ako, tatakbo ako. Pakiusap, huwag mo akong kainin. Huwag mo akong kainin. Diyos na aso, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Huwag. Tay. Nasaan ang gintong kwintas? Kailangan nating hanapin ang gintong kwintas. Tama, kailangang mabawi ang gintong kwintas. Isuot mo sa kanya. Nandyan. Akin yan. Hindi ko hahayaang makalamang ang iba. Tay, nakuha ko na ang kwintas. Ito yung bagay na nagkokontrol sa asong yon. Anak, siya, nasa likuran mo. Wala na. Talagang wala na. Mahal na aso. Mahal na aso. Alam ko ang kapangyarihan ninyo. Ito po ang kwintas ninyo. Mahal na aso. Nakikiusap ako, patawarin niyo ang anak ko. Ipapalit ko ang buhay ko. Bata pa ang anak ko. Pakiusap, huwag niyo siyang saktan. Pakiusap. Asong gala, huwag mong sasaktan ang tatay ko. Paano nangyari yon? Makakain din ba niya ang bala? Huwag kang lumapit. Huwag, ayaw kong mamatay. Huwag mong saktan ang anak ko. Anak, tumakbo ka. Ang asong ito, ang pumatay kina Lauer at Lausan, ang asawa ko. At ngayon, kami naman ang gusto nitong kainin. Kailangan itong mamatay, dahil nakaligtas tayo dito. Sa bibig ng Tun Chen Quan. Wala na tayong magagawa kundi, labanin ang tadhana. Gawin mo na, anak. Hayop na aso. Mamatay ka na. Ubus na ang bala. Huwag. Huwag. Huwag ninyong patayin ang aso ko. Huwag ninyong patayin ang aking aso. Kayong mga magnanakaw ng aso na dapat mamatay. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Patayin pa ninyo ang wangkay ko. Matandang lalaki. Ito ay isang aso lamang. Hindi mo kailangang makipagpatayan sa amin. Ako si Zhang Dashan. Buong buhay akong nag-iisa at kahabag-habag. Si Wangkay lamang. Kasama ko sa pag-akyat ng bundok para mamites ng gamot. Nagbabantay ng bahay at bakuran. Kung hindi dahil sa kanya. Muntik na akong mamatay sa bibig ng halimaw. Ito ang buhay ko. Hindi ito hayop na karaniwan. Nakakain na ito ng 3 tao. Panatilihin ito. Magdudulot ito ng mas malaking sakuna. Kayong mga magnanakaw ng aso. Matagal ko nang binalaan kayo. Huwag ninyong kalasin ang tali ng aso. Nakalas na. Papatayin nito kayo, matandang lalaki. Naghanap ka ng kamatayan. 3 henerasyon ng pamilya namin. Ito ang hanap buhay.
Kinagat ng asong ito ang isang kamay ko. Paano na ako mabubuhay? Bata ka pa't malakas. Wala ka bang ibang mapapasukan? Binalaan ko na kayo noon pa. Kakainin kayo nito. Kasalanan ko, hindi ako nakinig sa'yo. Yung babaeng yon, dahil sa gintong kwintas, pinakawalan ang tali ng aso. Pero ngayon, anong saysay? Yung pag-uusap na to, Tumigil ka na. May oras ka pang itigil ito. imposibleng tumigil ako. Dapat mamatay ang asong ito. Bigyan mo ako ng isa pang kutsilyo. Huwag. Anong gagawin mo? Ikamamatay ninyo ito. Tay, dapat hindi ako nakinig sa'yo na maging mabait sa asong ito. Anak. Gawin mo na. Ipaghiganti mo ang lolo mo. Huwag ninyong patayin ang aking wangkay. Huwag. Wangkay. Namatay din sa wakas ang asong ito. Tingnan ko kung paano ka maghahari-harian. Mabuting anak, naghiganti ka na sa lolo mo. Wangkay. Ang aking wangkay. Wangchay. Naririnig mo ba ako? Wangchay. Gising ka. Tatay, sa wakas, napapatay ko na ang asong ito. Anak, magaling. Kung ang lolo mo ay may alam sa kabilang buhay, maaari na siyang magpahinga ng payapa. Pinatay ninyo ang aking wangkay. Lalabanan ko kayo. Tatay, tingnan mo ang matandang ito. Talagang itinuturing ang isang aso bilang kanyang sariling anak. Kapag matanda na, nagiging malilimutin. Para sa isang aso, ay nakikipaglaban pa sa amin. Matanda ka. Bagaman pumatay lang ako ng aso. Pero huwag kang masyadong walang ina. Kung hindi, papatayin din kita. Pinatay ninyo ang aking wangkay. Pinatay ninyo ang tanging mahal ko sa buhay. Hindi ko na kailangan ng matandang buhay ko na ito. Para lang maghihiganti ako para kay wangkay. Hoy, pare, tinanggal lang namin ang isang PSD para sa mga tao. Kung magpapakita ka ng lakas, pag-isipan mong mabuti, wala na akong anuman. Wala na akong pakialam. Tatay, hindi alam ng matandang ito ang kanyang kalagayan. Bigyan na natin siya ng mabilis na wakas. Sige, anak. Tapusin na natin ito. Patayin na natin ang matanda. Umalis na tayo. Baka dumating na ang mga autoridad at mahuli tayo. Ang ingay nang nangyari dito. Dapat malapit nang dumating ang mga autoridad. Kailangan kong patagilan sila. Gagamitin ko ang patalim na ito para maghayganti para kay Wangkay. Tatay, itong taang matanda, hindi niya alam ang kanyang kakayahan. Ikaw lang mag-isa. Gusto mo pang maghayganti para dito? Ha ha ha. Tatay, ito yung kutsilyong ginamit ko kanina para patayin yung aso. Bakit ang linis? Walang kahit isang patak ng dugo. Ito, paano ito nangyari? Halika, ipapaayos ko si Wangkay. Tay, ano nang gagawin ko? Bubuhayin na yung aso. Huwag nang huwag niyang malalaman. Kung hindi, masisira ang pagkakalag ng tanikala. Tay, istorbohin mo siya. Patayin muna natin itong matanda. Pagkatapos, pakuluan natin yung aso. Kakain tayo ng karne. CJ, itong aso. Mataba at malusog. Asong banal pa. Masarap talaga to. Kayong mag-amang magnanakaw. Papatayin ko kayo. Anak, gawin mo na. Hahaha. Ikaw na matanda, makikipag-away ka pa sa akin. Wangkay. Wangkay, buhay ka pa? Mabuti naman, alam kong hindi ka mamamatay. Ito, buhay na naman yung aso, pero nakatali sa tanikala. Hindi yan makakagulo. Anak, bilasin mo. Patayin mo na itong matanda. Bilasin mo, huwag kang mag-atubili. Ako muna ang papatay sa matanda, tapos asikasuhin ko yung aso. Matanda, matandang hayop. Mamatay ka na. Basta't alagaan mo ito ng mabuti. Sa oras ng panganib, ililigtas ka nito sa buhay mo. Wangkay, Wangkay, tulungan mo ako. Nakakatakot naman. Sa ganitong pagkakataon pa, ang lakas pa rin ng asong ito. Anak, patayin mo na agad ang asong ito. Mababali nito ang tanikala. Mamamatay tayong lahat. Tatay, gagawin ko na. Hoy, pare. Tingnan mo. Wala namang nangyari sa aso mo. Dito na lang tayo tumigil. Ang mga alita natin noon. Kalimutan na natin. Tama ka, tatay. Swerteng-swerte ka. Tara na tayo. Pinto. Sinira ninyo ang tao, sinira ninyo ang aso. Sa araw na ito, makakaalis pa ba kayo? Tapos na. Takbo na.
Poong aso. Pinatawad na kita. Gusto mo bang tapusin ang lahat? Pare, bilis, kunin mo ang iyong Diyos na aso, pabalaykan. Baka may mamatay na naman. Kanina, gusto ninyong patayin ito. Ngayon, nagsisisi na kayo. Tatay, ano ang gagawin? Ngayon, patay na tayo. Poong aso, pakiusap. Patawarin mo ang aking anak. Maaari kong ipagpalit ang aking matandang buhay. Tatay, Ang aming pamilya. 3 henerasyon. Nakapatay ng maraming aso, maraming kasalanan. Ito ang karma, anak. tatay. Nawala na ang isa kong kamay. Ang aking mga kapatid na pangalawa at pangatlo. At ang masamang babae ay wala na. Hindi na ako mabubuhay. Poong aso. Kung gusto mong kainin, ako na lang ang kainin mo. Tumahimik ka. Wangkay. Ang dalawa ay maraming kasalanan. Kanina, gusto nilang patayin tayong dalawa. Hindi ko sila patatawarin. Asong gala. Sa susunod kong buhay, gagawin ko ulit ito. Pagdating ng panahon, huhulihin ko kayong lahat ng mga asong ito, at babalatan at kakainin. Hahaha. Tulong. Anak ko. Kasalanan ko ang lahat, anak. Shen Quan. Ayaw ko na ring mabuhay. Hayaan mo na lang kami mag-anak. Na magkasama-samang umalis. Kami, ang aming pamilya, ay napakasama. Ginawa namin ang lahat ng masama. Kung gusto mong maghiganti, wala akong pagsisisi. Halika na. Wangkay. Tama na. Ang mabuti at masama ay may kapalit. Tama na yan. Kahit nakarapat-dapat sa kanila ang parusa, pero kung sobra ang pagpatay, Wangkay. Halika, hayaan mong isuot ko sa iyo ang kadena. Nabawi mo na ang paghihiganti mo. Ang lahat, dapat nang bumalik sa normal. Halika. Wangkay, tapos na ang lahat, uwi na tayo. Kaya pala, ikaw pala ang taong pinagkalooban ng mga diwata, ang dakilang nilalang na iyon. Isang ordinaryong matanda lang ako, kayong dalawa ay napakasama. Ito ang kapalit ng mga ginawa ninyo. Darating na ang mga awtoridad. Pag-isipan mong mabuti ang buhay mo. Ang tao, dapat may hangganan. Alam ko, napakasama namin. Wala kaming ginawang mabuti. Ito na ang kapalit. Tandaan mo, may gantimpala ang kabutihan at kaparusahan ng kasamaan. Ang tadhana ay umiikot. Naiintindihan ko na. Kontrolado na ang lugar. May nakita kaming isang survivor. Aamin ako. Kami ang may kasalanan. Hindi na dapat namin ginulo ang asong iyon. Anong aso? Anong nangyari rito? Parusa. Parusa lang ang lahat ng ito. May kasalanan ako. Karapat-dapat ako sa parusa. Kapitan, may kakaiba sa lugar na ito. Tingnan mo ang mga bakas na ito. Itinakda ang antas ng pangyayaring ito bilang lubos na lihim. Mahigpit na pagiging lihim. Walang anumang impormasyon ang dapat lumabas. Pumunta ka sa lugar at tapusin ang paglilinis. Opo. Kayo ba ay? Ikaw po ba si Jizang Dasan? Ako ang namamahala sa Bureau 749. Li ang apelyido ko. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Bureau 749. Paano ko hindi narinig ang departamentong ito? Anong gusto ninyong gawin? Jizang. Ang kapangyarihan ng banal na asong ito ay higit pa sa kayang isipin ng karaniwang tao. Talagang mapanganib. Marahil ay hindi angkop na manatili sa mga mamamayan. Gusto niyong patayin si Wangkay. Hindi ko talaga papayagan yon. Si Wangkay ay kapamilya ko. Parang kapatid ko siya. Talagang hindi ko papayagan. Nasaktan siya ng sinuman. Hindi, hindi,
Hindi, Ginoong Zhang, nagkakamali po kayo. Nais sana naming makipagtulungan kayo, na ibigay ang banal na asong ito sa amin, upang pamahalaan at protektahan ng maayos. Pamahalaan at protektahan. Paano ko malalaman kung hindi nyo siya sasaktan? Ginoong Zhang, nakita naman po ninyo ng sarili ninyong mata, ang kalagim-lagim na nangyari sa bakuran. Ang napakalakas na kapangyarihang iyon, kapag nawala ng kontrol, magiging napakasama ng kahihinatnan. Para sa kaligtasan, at para rin sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan, kailangan nating tiyakin na ang kapangyarihang ito ay mapamahalaan at makontrol ng maayos. May punto rin naman siya. Masyado nga talagang malakas ang kapangyarihan ni Wang Kai. Si Wang Kai, ako lang ang poprotektahan niya. Hindi siya papatay ng mga inosente. May sarili siyang paghuhusga. Ganito na lang, kung papayag po kayong dalhin siya, at sumali sa aming 749 na bureau, masisiguro ang kaligtasan ng lahat, pati na rin ang kaligtasan niya. Sumali sa inyo. Ano ang ibig sabihin niyan? Kung sasali ako sa inyo, hindi nyo sasaktan si Wang Kai, di ba? Ang aming 749 na bureau, ay dalubhasa sa pagharap sa mga supernatural na pangyayari. Ang pagsali ninyo at ng banal na asong ito, ay napakahalaga para sa amin. Sumali sa inyo. Talaga bang masisiguro na hindi masasaktan si Wang Kai? Pangako po sa inyo, bibigyan namin siya ng pinakamagandang trato. Makakasama rin po ninyo siya, palagi. Kailangan namin ang ganitong kapangyarihan, para protektahan ang mga tao, sa halip na hayaan siyang magpalaboy-laboy sa publiko, at baka makasakit ng inosente. Sige. Payag ako, pero may kondisyon ako. Ano po yon? Ako ang dapat mag-alaga kay Wang Kai. Hindi dapat payag ang sinuman. Nasaktan siya. Usapang tapos, maligayang pagdating sa 749 na bureau. Baka ito na ang kapalaran natin. Wang Kai, simula ngayon, mag-uumpisa na tayo ng bagong buhay. Jizang, mag-aayos kami ng espesyal na sasakyan, para sunduin kayo at ang banal na aso, papunta sa 749 na bureau. Totoo bang tutupad kayo sa pangako? Hindi kami kailanman sumisira sa salita. Naniniwala kaming sa inyong pangangalaga. Mas magiging maayos ang banal na aso, sa pagtulong sa aming trabaho. Ang mabuti at masama ay may kapalit. Ang mabuti at masama ay may kapalit talaga. Jizang, hindi namin malilimutan ang kontribusyon ninyo. Mas komplikado ang mundong ito, kaysa sa inyong iniisip. Magkita-kita na lang tayo mamaya. Wang Kai A. Simula sa araw na ito, tayo ay maglilingkod na para sa lahat. Ang nangyari kagabi, ay nagbago ng kapalaran natin. Pero naniniwala ako, na habang may kabutihan tayo sa puso, saan man tayo mapadpad, makakahanap tayo ng daang para sa atin.